Malinaw, handa na ba kayo? KB, kilos pronto. KB, kilos pronto. Serbisyong totoo mga boss, ito ang sumbungan ng bayan. Ora mismo, aksyon agad at maaasahan. Sunod-sunod ang kilos sa pagbabalita. Nakatutok ang mata sa problema na nakikita. Lahat ng kwestiyon ay may solusyon. Sa bawat hinaing katumbas ay aksyon. Kilos pronto. Di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito ng resulta mabilis. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Tulfo, wala kang ligtas. KB, kilos pronto. KB, kilos pronto. Ipaglalaban ng karapatan, problema'y matutugunan. Maraming katanungan dito ay masusolusyonan. Kilos pronto, kakampi ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad. Walang patumpik-tumpik at kumikilos agad-agad. Kilos pronto, ang ating sumbungan. Madali lapitan at agarang kang matutulungan. Na kahit anong krimen, handa naming harapin. Basta hustisya'y makamit, lahat ay aming gagawin. KB, kilos pronto. KB, kilos pronto. KB, kilos pronto. Magandang gabi, Pilipinas! 11 ng Oktubre, Martes. At Alex, bago pwede ka bumalik. Bisaya nating mayong gabi, kanyong tanan. Ikaw, Nika. Hi, good evening. Okay, live mula sa BMUI Digital Studios sa Ritual Center, Timog Avenue, Quezon City. Ito ang bagong programa sa prime time, ang Kilos Pronto. Lalabanan sa bayan habang ang aming mga katunggali sa kabilang network ay balitaan lamang, kami maliban sa sumbungan, balitaan din. Tama yan mga ka-KP, bukod po sa sumbungan at balitaan, matinding imbestigahan kung krimen pong pag-uusapan. Handa na ba kayo? Kilos Prontong aksyon ang layunin ng programang ito, kaya wala na kayong dapat gawin kundi tumutok lamang. Ngayong araw, iba't ibang pagpupugay at pagtatampok ang aming hatid para sa inyo, mga ka-KP. Samantala, ang programang ito ay napapanood rin ng live sa Facebook page ng Kilos Pronto. Uploaded rin po yan ang aming programa. Araw-araw, ito'y mananatili sa aming Facebook page sa loob po ng 12 oras. Kaya walang dahilan para hindi nyo po ito mapapanood. Kaya mga boss, wala nang patumpik-tumpik pa. Kilos Pronto na! Leader ng Pangasinan Most Wanted Drug Dealer na tinaguriang Darema Gun for Hire Group na isang barangay chairman patay. Maaksyong drug operation na pinagsanib puwersang PDEA, PNP SWAT at Bitag Kilos Pronto. Abangan! 2 taong nagtago na wanted for murder suspect nalambat ng NBI Cavite sa tulong ng Kilos Pronto Crime Desk. Detalye, abangan! Caught in the act. Pagwawalat pang duduro ng isang bully na nagpakilalang pulis. Abangan sa Acto segment. Modus na mga bogus parking attendants sa May Quiapo Church sa kanilang illegal na pangongolekta. Alamin sa Kilos Pronto Silip. Mga boss, Kilos Prontong sumbungan, investigahan at balitaan, umpisa na! Matapos ang 2 buwang surveillance sa notorious na leader ng Gun for Hire at Pangasinan Most Wanted Drug Dealer, hulog sa bitag ng mga operatiba. Maaksyong drug operation na pinagsanib na puwersa ng PDEA at PNP SWAT, tinuldukan ang kamandag ng grupong ito. Halos 2 buwan trinabaho ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, Pangasinan Provincial Police Office at SWAT ang mini shabu tiyangge sa barangay Tambayani, San Carlos, Pangasinan. Pangunahing target ng most wanted drug dealer ng shabu sa Pangasinan at leader ng tinaguriang Darema Group, ang Gun for Hire at kilalang tulak na si Barangay Chairman Lamberto Villa alias Dawit. Ayon sa intel ng PNP, nasa order of battle na ang leader ng Darema Group. Ang involvement ng mga ito ay gun for hire. Pumapatay ng tao mga ito. Involved din sila sa drug trafficking and distribution. And then, meron din silang operations sa gun running.
Ito yung grupo nila. So, matagal na na-identify ito ng ating intelligence units dito sa Region 1. Isa siya sa pinakamataas na target natin sa probinsya. At siya yung number 1 din dito sa San Carlos. Maging ang PDEA Region 1 nagulat sa ipinakitang tapang ni Villa. Kaya't planadong paghahanda ang ginawa ng mga operatiba. Sa ilang buwan ng pagmamanman ng PDEA Region 1 at Pangasinan Provincial Police sa mga suspect, iisa lang ang kanilang nakumpirma. Matinik at maingat ang mga suspect sa pagpapatakbo ng kanilang negosyong illegal. Kung makikita natin, very strategic yung ginawa niya dun sa sa location ng kung saan niya ginagawa yung kanyang illegal na gawain. Yung nag-establish siya ng drug den doon. So, dalawang bahay, dalawang kubo. So, iba-iba. Kung hindi paggabi, iba-iba kung saan siya natutulog. So, may gamitan doon. At the same time, nilagyan niya ng CCTV. Sa bisa ng search warrant na ipinagkaloob ni Judge Hermogenes Fernandez ng RTC Branch 56, San Carlos, Pangasinan. Ikinasa ng Pangasinan PNP Anti-Illegal Drugs, SWAT, at ng PDEA ang isang operasyon kasama ang bitag Kilos Pronto. Ito yung top view natin, so you can visualize. Yung lead car natin, 2 kilometers before the target, dapat mabilis na, rush up na. Okay? Patnubayan tayo ng Panginoon. Pasado alas 4 ng madaling araw. Pagdating sa target site, eto na ang sumunod na pangyayari. Tulad ng inaasahan, naging mailap pa mga suspect. Maya-maya pa, nakipagpalitan ng putok ang mga suspect sa mga operatiba. Arestado sila Cyrus Gabis at Warley Co, habang ang leader ng Darema Group na si Kapitan Villa patay sa operasyon. Nasamsam naman ang 35 plastic sachet ng hinihinalang shabu na nagkakahalagang 75,000 pesos. 2 baril na kalibre 38 na kargado ng bala, timbangan ng droga, pera at iba pang drug paraphernalia. Nahaharap sila sa kasong paglabag sa Section 7, 8, 11, 12 at 15, Article 2 ng Republic Act 9165. Eto pare, Lex at Niga, eksklusibo to sa atin sa Kilos Pronto at kami nagpapasalamat doon sa tiwala ni Bingay sa atin ng mga operatiba. Pero pagbusta nyo, leader siya ng notorious na grupo. Ito yung mga gun for hire. At the same time, siya rin yung most wanted sa drugs doon, yung personality. So tinuldukan siya ng mga operatiba. Kaya itong sinasabing kampanya ng droga, marami nagsasabi na yung mga extrajudicial killing, iba yung pagnanlaban Lumaban talaga. Napatay yung barangay chairman mismo. Lex. Kaya nga ako dito, Ben at Nika, ako'y naniniwala ngayon sa listahan po sa narco list ng Pangulong Duterte na meron talaga may ilang pong mga barangay chairman ang involved talaga sa droga. Ito, example na lamang po to. Ika nga, di ba paring Ben, kung ikaw ay hari ka dyan sa barangay mo, walang gagambala sa operasyon mo. Pero, ito, nakatapat mong Kilos Pronto, ito, sabi nga sa Bisaya, mirise, gaba. Di ba? Gaba. Nga nangyari sa'yo. Ngayon, yung pang mga involved po ng mga barangay chairman dyan, mga barangay captain, sumuko na kayo habang maaga pa. Kaya naman si Presidente Duterte, sabi niya, bakit patuloy yung mga sinasabing barangay election dahil unang-una, natatakot siya dahil pag barangay election, baka pumalad yung droga. Yes. Narco-politics nga. Narco-politics. Yun. Ito po, bidyong ito ang nakunan po ng CCTV dyan po sa Rizal, tila kakaiba.
Isang lalaki na di mo malaman ang trip kung lakas tama ba dahil po sa lasing o kulang ba sa tulog. Ano yan? First time natin mapapanood. Nanduduro, nagwala, at umano'y nananakot pa. Ano kaya nag-udyok sa customer na ito at pagdiskitahan ang isang Lotto outlet? 11 ng Hulyo, taong kasulukuyan, dakong alas 10 ng umaga, nang huminto ang itim na sasakyan sa tapat na isang Lotto outlet na ito sa barangay San Isidro, Taytay, Rizal. Bumaba ang lalaking customer na ito sa sasakyan at lumapit sa outlet. Ayon sa manager na naturang outlet, nooy nakausap daw ng kanyang babaeng crew ang lalaki. Ano ba nangyari? Tanong ko doon sa crew. Ate kasi nagtatanong siya ng result. Tapos, sabi ko, tingnan na doon sa result board. Matapos daw makisuyo ang crew sa customer na silipin na lamang niya ang nakapaskil na resulta ng Lotto sa labas, bigla na lamang daw siyang nagalit. Sabi nung mama, Jun pa po ah. Kuya, pakitignan po sa second page, sabi ko. Ano, mo ba ako? Babariling kita, mo ba ako? Hanggang sa pinaulit-ulit na yung babariling kita. Matapos umanong manakot ang lalaki, muli siyang bumalik sa kanyang kotse para kunin ang kanyang badge. Sabi niya, pulis ako. Pagsabihan mo yung kasama mo ha. Babariling ko yan. Kilos pronto kaming nagtungo sa Land Transportation Office o LTO para kumpirmahin ang naplakahang itim na SUV na may plate number NQJ 849. At base sa record ng LTO, nakarehistro ang sasakyan kay Simplicio N. Vertusio Jr. na nakatira sa 727 JP Rizal Street, Makati City. Sa pagkukumpara ng muka ng lalaki sa CCTV at ang larawan ni Vertusio sa LTO, iisa lamang raw ang muka. Tikitin ko ha, para meron kang comparison. Parehas nga. Parehas sa parehas. Nang magtungo umano ang mga pulis ng Taytay Municipal Police Station sa naturang address, wala na raw doon si Vertusio. Sa aming pangangalap tungkol sa aruganteng lalaki, lumabas ang impormasyon na siya'y nagtatrabaho umano sa Bureau of Internal Revenue o BIR sa Taytay, Rizal. Pero nang aming beripikahin ito sa mismong tangkapan, hindi raw siya empleyado ron. Dito? No, dito sa BIR. Opo, hindi siya empleyado. Hindi, dito sa amin sa Taytay, hindi siya empleyado dito. Ako, Ano yun? ipagpalagay natin Ben at Nika, sa tagal niya siguro hong tumataya dito sa Lotto nito, eh mukhang hindi pa siya siguro hong nakatikim ng panalo. Kaya ganito po ang kanya pong reaksyon, umuusok kagad ho ang kanyang ilong. At ano pinagbuntunan niya ng galit niya ang mga tao po dyan sa Lotto outlet na yan. So ano masasabi mo? Lakas tama ba dahil sa lasing o kulang sa tulog? Pareho. Pero sa akin, parang kayo may addiction to eh. Oo, may addiction. Addict sa Mukha ba? gambling ata Oo. to, kaya siguro pa na yung talong. Kaya lang, makinig ka, Estas or si Judas ka man o si Parabas ka man, nakita ng mukha mo, hindi ka pala pulis, hindi ka naman biyayar. Ano ka ba talagang kumag ka? Oo. Tumataya sa Lotto. Hindi nakita mo niya eh. Kung sino man nakakakilala dito sa Kekoy na to, at kumag na to, o Kolokoy man to, baka sabihin nyo, oy! Pinag-usapan ka sa Kilos Pronto. Nako, Mario Joseph. ito pang gusto ko po ipahatid sa kanya. Ha? Alam mo, ngayon ay nahimasmasan ka na at napanood ka na ng buong Pilipinas, ito po sa Kilos Pronto, ay siguradong pag nilayan mo to, itanungin mo sarili mo kung bakit ka minamalas. Baka siguro yung pagkatao mo, yung talagang dahilan ng kanyang kamalasan. Sino sisisihin niya? Baka siya rin. Baka na, Sisihin mo sa sarili mo at sa amin nga, di ba may kasabihan nga, huwag ka nga magwali sa gabi. Dahil yung swerte, umaalis. Ibalik mong swerte. Magbalis ka sa umaga. Yun. Sige. Ano? Yun nga, yun ang closing ko. Yun na nga. Ikaw ulit. Okay, iba't ibang mukha ng mga modus sa panahon ngayon, mga bossing. Sa bawat modus, simple mano, komplikadong may nasa likod nito. Ito'y pandedenggoy mano, panloloko tulad nitong simpleng parking lang, mga bossing. Pansinin!
ang mga nangongolekta gusgusin at uhugin. Ang modus nito ay sa harapan mismo ng simbahan ng Quiapo. Walang nakakapansin, kaya panoorin mga boss. Sa Facebook account ng Kilos Pronto, isang motorista ang nagpadala ng kanyang reklamo. Ang kanyang sumbong, ang illegal na parking sa sidewalk ng Quiapo Church sa halagang 20 pesos. Mabilis na sinilip ng Kilos Pronto team ang reklamo. Sa pool sa Kilos Pronto concealed camera, ang mga aktibong pasimuno at nagsisilbing parking attendant kuno ng Manila City Hall. Kapirasong papel ang nagsisilbing resibo sa bawat motoristang pumaparada. Kanya-kanya silang diskarte. Ilang minuto pa ang lumipas, sunod-sunod na mga motoristang pumaparada. At ang kanilang patakaran, pay before parking. Kaya naman ang mga house show ng parking attendant na ito, abalang-abala sa pangongolekta. Walang tigil sa pagkumpas ng kanilang mga kamay para kunin ang mga bayad na 20 pesos. Dahil business as usual ang racket nila, kapalmok silang nagtawag pa ng iba ng mga motoristang para pumarada. Habang ang police community precinct sa lugar na abot tanaw lang ang kanilang operasyon, alayat ang nakikita. Pag nag-park dyan, kuya, ilang oras? Kahit ilang oras, basta ang bayad ng 20. Ano yan, kuya, kayo na din nagbabantay dyan sa mga motor? Sabagay, sa City Hall naman tong parking na to, ano? Dito, hindi inihawak yun. May parking din ba dyan sa labas? Wala na, kasi nawakan ng sinuwan. Nagagalit yung MMDA, pinapahuli na. Pero dati meron. Dati City Hall. Kaya naman Kilos Prontong nakipag-ugnay ng KP o Kilos Pronto sa tanggapan ng Manila Traffic and Parking Bureau. Paliwanag ni Narciso Diokno, hepe ng Operation Division ng MTPB, hindi legal na gawing parking lot ang sidewalk sa Quiapo, Maynila. Hindi legal yan. Yung buong kahabaan ng Quezon Boulevard, no parking tayo dyan, northbound tsaka southbound. Ang ticket na ibinibigay ng mga kolokoy na parking attendant, hindi rin legal at hindi ito galing sa kanilang tanggapan. Dagdag pa niya, ang maangas na lalaking naispatan ng Kilos Pronto, nananingil hindi mga tauhan ng MTPB. Medyo tigil-tigilan na lang yung ganyang maling gawain. Tsaka yung ginagawa nila illegal. Malinaw. Alam mo, Lex, Monica, itong trabaho nitong mga gusgusin na ewan ko kung pwede kong sabihin, ulitin ko, gusgusin, uhugin, at medyo kung kumakain, mga amoy putok pa to, mga kilikili, naglabasan eh. Ngayon, kaya ka natin sinasabi, nakita ko rin sa kanilang drawing doon, nakita ko yung drawing ng kanyang misis na may uhog din yung kanyang misis lumalabas. Doon, parang ngungulekta, may nasa likod nito, boss. Meron yan. Okay, may nasa likod nito. Kaya ako'y hinahanap natin, hindi po pwedeng maglakas loob na walang protector to. Oo, dahil kung yan po'y legal na pinaparadahan ng ating po mga motorista, dapat po yung mga parking attendant, maayos ang suot. Tama. Kita nyo naman, nakabukas pa, may mga tattoo pa doon. Kaya nga, anong tingin mo So, nito? sa tingin nyo, hindi yung negosyo lang nitong dalawang to. Pantoma nila yun. Ha? Pantoma, Pero pangyosi, kumikita lahat. sila doon, pero Lahat ng meron pa bisyo. nasa likod nun? Ay, may utak dyan. Kaya ito. Para sa Kilos Prontong aksyon sa reklamo ito, nasa linya natin si Dennis Alcoreza, OIC ng Chief ng MTPB. Magandang gabi po, Dennis. Sir, Magandang sir, gabi. good evening. Magandang gabi po, sir. Magandang gabi po sa inyo. Ang Dennis, hindi ako kontento rin sa sinasabi ni Ginoong Jock, no, na illegal yan. Kami hoy, hindi lang nanggigising dito, hindi kayo pinakikiluso namin, kaya dapat tuldukan na to. Unang-una, nakakaloko parang pinalitan na kayo sa posisyon ninyo. Trabaho ninyo, mga rekta ng parking para sa City of Maynila. Pero itong mga gusgusin, sana pupunta yung pera. Pag hindi napunta sa syudad dyan, saan gagamitin yung mga boss? Opo, sir. Actually, sir, number one, isa sa main problem po namin yan Marami po talagang mga siga-siga lang na nangungulekta ng parking sa... Ganito na lang, boss, para wala nang siga. Samahan na namin kayo kung gusto niya. Dala na kami ng 2x2 dyan. Sama kami kasi nandyan naman pulis. Kung alam niyo naman kasi kung ganyan, maraming naloloko, boss, nagbumabayad, parking, hindi naman sa kanila. Unless kung may protector dyan. Sa palagay niyo kayo may protector?
Usually, sir, totoo po yan. Alam niyo po, hindi ko naman po nilalahat yung mga chairman. Meron po mga chairman na... Barangay na naman? Oh. Marami po, sir. Marami pong ganyan. Pero, sir, ano po, alam niyo po, meron pong, kaya po dinemanda nga po ni Mayor Erap yung yung pong kontrata po ng Maynila dyan sa parking. Dahil hindi nga po nagre-remit at kung saan-saan lang po. Basta po may area na gusto nilang paparadahan, pinapaparadahan po at sila nangangolekta. Sinasabi po nila may kontrata po sila sa Maynila. Kaya po pina-revoke po ni Mayor. Kaso lang po, humingi po ng TRO sa korte at ginagalang po namin yung TRO. Pero nag-motion na po kami. Kami po yung nananalangin na didinigin po ng Makati Regional Trial Court po yung po natin, yung pong motion po natin. Pagka in possession po ang City of Manila, sir, asahan niyo po, gaganda po yung Sir, uulitin ko lang para ito sa kabatiran ng mga nakikinig sa atin. Ibig sabihin kay chairman tong racket na to? Kasi parang mukhang kumakasata kay Mayor Erap itong chairman na to kasi hindi maglalakas loob sakop ng chairman ng kung sino may hawak ng chairman yan sa Quiapo na yan. Yun ba ang kalaban ninyo si chairman? Meron pong gano'n, sir. Talaga pong aaminin ko po sa inyo. Ibig niyo sabihin mas malakas pa si chairman kaysa kay Mayor? Oo. Hindi naman po. Hindi ako papayag nun. Opo, nagpapasalamat nga po kami na nakaabot po sa amin yung problema na yan. Sir, asahan niyo po, kung makuha ko lang po yung exact location po, sana po samahan po kami ng mga staff niyo po. Okay, sasama kami. Si Nika ata, parang ikaw ba yung nagmotor? Di ba ikaw? Anong motor? Hindi ka nagmotor. Hindi biktima si Nika. Kung nabiktima to, sigurado lulusubin namin yan. Sige, sasamahan ho namin kayo, sir, ha? Opo, sir. Maraming salamat. Thank you po, sir. Asahan ko po na dumating po yung staff niyo sa amin para masamahan po, ma-actionan po kagad namin, okay. Sir. Opo. Thank you po, sir. Opo. Thank you po. Thank you so much. At sana may aksyon kaming makukuha. Susunod! Pagbabalik. Babalik reklamo ng mga residente sa isang executive village sa Bacoor, Cavite. Pinutulan daw sila ng kuryente. Developer ng kanilang lugar. Wala raw pakialam sa kanila. Ang murder suspect sa Batangas. Tinugis ng otoridad. Magandang gabi mga kasangbahay, mga kaibigan. Kilos Pronto po. Kasama po natin ngayon ang 4 na residente ng Meadowood Residences sa Bacoor, Cavite na sina Edeltrudes, Memorando, Susan Celi at mag-asawang Crisanta at Jeffrey Tahonera. Ang kanila pong reklamo, halos 5 buwan na raw silang nagtitiis sa kanilang lugar dahil wala raw silang kuryente. Ang direkta nilang sinisisi rito ay ang WCA Real Estate Properties, ang Development Corporation, ang developer po ng tinitirhan nilang lugar. Magandang gabi po. Magandang gabi. Ang magiging pong spokesperson po ng kanilang grupo ay si Nanay Edeltrudes. Sige po, Nanay, ilahad niyo po ang nangyayari po sa inyo ngayon. Bumili po kami ng house and lot sa WCA headed by Marieta Rosario P. Garcia. 3 taon na po kami hulugan. Nang matuklasan po namin na ang aming mga bahay at lupa na binenta na sa amin ng 2012, hinuhulugan na namin ng 3 taon na ibenta na pala niya kay Mr. Francisco Godinez, yung kinatatayuan namin ng bahay ni Susan. Yung iba po, na under auction sa branch 89 sa Bacoor, Cavite. Yung iba po narimata na sa Snapcash. Yung iba po sa China Bank. Okay. Yung iba po sa Advantage Bank. At yung iba po Naka-mortgage sa shilling. Naka-mortgage sa shilling. Na under auction po sa branch 19. Okay. 89. Ang alam ko po, naputulan po kayo ng kuryente simula May 25. Opo, pinutulan po kami. Bakit po kayo pinutulan? Kasi po nagdemanda kami sa laban dito sa mga developer na ito ng syndicated estafa. Okay. Ginantihan kayo, ha? So, 2 taon na rin kayong naka-submeter, wala po kayong sariling metro ng kuryente. Paano ho kayo nakaka-survive? Wala ho kayong kuryente? Ako po, on my part, bumili po ako ng 2 generator. Kasi po yung aking asawa ay na-stroke. Nanggaling lang po kami sa ospital noong September 28. At bumili rin po ako ng solar.
Grabe. Sa kasama ang palad, hindi po maganda yung nabili ko, kaya ni-refund sa akin ng pera kasi kailangan daw po, sa una, meron ka mo ng kuryente. Okay. Okay. So, bukod dito, di ba may problema rin po tayo, Aling Edeltrudes, dun sa mga security guard na Opo. nandun ho sa loob ng inyo pong village. Ay, lahat niyo po sa amin yan. Ako lang po sa lahat ng homeowners. Kasi ako po, taga DOJ po ako. Ako po ang unang nakatuklas ng lahat ng maraming sanla na ito, na rimata, na nabenta. Kaya ako po ang pinag-iinitan niya. Bonus. Kami po, sa aming move-in, lahat po kami siningil ng 10,000 para sa security guard for them to open and close the entrance of the gate. Pag pumapasok kami at at lumalabas. Pero dahil ako lang po ang hindi pinagbubuksan, meron po silang memo sa mga guard na 100 meters lalayo sa akin. Hala. Hindi ako magbubukas. Meron po akong anak na nagtatrabaho sa Philippine Children's Hospital. Kung dumating po sa minsan alas 10, babae po siya. 5'2" lang po, maliit lang na bata. Hindi ko po kaya na siya ang nagbubukas ng aming subdivision. Dahil napakaliit na bata. At saka doktora po ito. Pediatrician dentist. Yan po ang pangganti niya sa akin. Ang pagkakaalam ko, nag-hire pa po ng sariling security guard itong si nanay para lang may magbukas ng gate na yan. Kasama po natin ngayon sa linya ng telepono ng HLURB Main Office, si Attorney Antonio Bernardo, Commissioner po ng HLURB. Magandang gabi po, Commissioner. Magandang gabi po sa inyo. Unang-una sa lahat, pwede po bang ibalik yung kuryente nito pong mga complainants dahil 5 buwan na po silang pinarurusahan dahil sa kanila pong pagsasampa ng kaso laban po sa developer? Kung yun po ang dahilan, hindi po ground para putulan sila, alamin po na, hindi ko po nakuha saan po bang subdivision ho yan? Ito pong sa Meadowood Residences sa Bacoor, Cavite. Gaya nga po ng sabi ko, obligasyon po ng developer na mag-provide ng electric power sa mga buyers o sa homeowners. So kung sila'y pinutulan ng kuryente nang wala namang sufficient ground, pwede po nating yan. Sana po maipaalam po yung lahat ng detalye po sa aming tanggapan para mapatingnan po natin. Okay. Ang pagkakaalam ko, Aling Edeltrudes, di po ba sumangguni na rin kayo dati sa HLURB? Opo. 1 taon na po ang complaint namin sa HLURB. In fact, wala na ho kaming mapuntahan. Kumapit po kami sa PAO sa DOJ. In-endorse po ako ng PAO ng PAO DOJ para sa HLURB sa problema namin na to. Ang HLURB po, mismo si Commissioner Bernardo, in-endorse naman kami sa Region 4 na hanggang ngayon po tulog ang aming mga papeles. Commissioner. Nasa office po ni Attorney Bajin. Mukhang nasa inyo pong susi ho, Commissioner. At galaw ho ninyo, kailangan dito ho, Commissioner. Ang sobra pong napakasakit sa kalooban ko. Nung February po ho, pinadalhan na ako nila ng sulat na for me to file a draft decision and for me to pay 100,000 bond in 3 days time for them to render decision, but that was March. Up to now, wala pong decision nangyayari. Easy lang. Siguro, Commissioner, may isang bagay lang ho akong gagawin. Magagawa niyo ho ba talagang ito for the last time para wag na ho maging kalbaryo ang buhay ng complaint na doon sa amin? Can you do something? Kasi nasa Region 4 pala, baka may authority ho kayo, natutulog sa pansitan. Pwede ho bang pakilusin pronto na lang ho dahil nakaabot na ho sa amin? Tututukan ho namin to. Opo, ganito po. Siguro po off the air, kukunin ko na lang po yung detalye ng kaso para ma-follow up ko po doon sa Region 4 namin. Pwede ho ba naming masamahan para naman ito ho'y maasikaso kasi parang mukhang binabaliwala ho kung siguro baka madokumento ho namin sa Region 4 at para nang sa ganun makita ho namin, ilalabas ho namin talagang magagalit ho rito ang Presidente. May marching order ho dyan si Presidente Duterte. Wala ho problema. Basta malaman lang ho namin yung detalye para ma-follow pa. Sige. Kasi 1 taon ng kalbaryo to nitong mga nag-complain. Sila na nga yung nabigyan ng injustice. Sila pa yung pinarurusahan. Maraming salamat sa pagdulog nyo, sasamahan at tutulungan kayo ng Kilos Pronto team. Okay. At
susunod sa Kilos Pronto? Alex? Sige, sunod na ho. Ito. May malalaki po tayong mga balita. Pagsiklab na matinding galit ng isang barangay chairwoman sa Cavite matapos masakote ang sospek na pumatay sa kanyang anak. Abangan! Grupo ng mga sundalong pinagbuklod ng solidong misyon na protektahan ang ating bayan, itatampok sa Kilos Pronto. Nagbabalik po ang Kilos Pronto, ang mga taong may karangyaan sa buhay o di kaya may pwesto sa gobyerno at may kapangyarihang mamuno. Madalas po sila ang nagiging takbuhan po ng mga taong naaapi o nangangailangan. Pero, paano kung ang tulad naman nila ang nangangailangan po ng tulong? Abay, sagot na po yan ng Kilos Pronto. Limang taon nang naglilingkod bilang kapitana ng Barangay San Gabriel sa bayan ng General Mariano Alvarez, Cavite. Ang 62 anyo sa si Concepcion Asilo. Sandigan sa oras ng problema, ganyan daw siya kung ituring ng kanyang nasasakupan. Pero lingid sa kaalaman ng iba, may personal na problema si kapitana na hanggang ngayon patuloy niyang iniinda. Naman mo ako na mahuli ang pumatay sa'yo. Ang pagkamatay ng kanyang 44 anyos sa anak na si Regalado Asilo, 2 taon na ang nakalipas pero hindi pa rin daw nabibigyan ng hustisya. Pasado 1:00 na madaling araw, 23 ng Hulyo taong 2014, nasa pool ng CCTV camera ang pagsugod na lalaking ito habang bit-bit ang kanyang baril papunta sa bahay ni na kapitana. Kwento ng isang testigo, pinagbabaril ng lalaki si Regalado. Sa 14 na balang tinamo, dead on the spot ang biktima. Mabilis namang tumalilis sa krimen ang salarin na nakilalang si Ronald Aledia. Batay sa investigasyon ng otoridad, rumesbak umano si Ronald kay Regalado matapos makaalita ng biktima ang isang kamag-anak ng suspect. Nawalan ako ng tiwala sa kapwa ko kasi hindi ko na alam sino yung tutulong sa akin at sino yung hindi. Sabi kong ganon. Kaya nagpe-pray ako. Sabi ko, Lord, umaasa ako na magkakaroon ng katarungan yung pagkamatay ng anak ko. Nito lamang buwan ng Setyembre, taong kasalukuyan, isang hindi nagpakilalang tipster ang nagtimbre kay kapitana tungkol sa pinagtataguan ng taong pumatay sa kanyang anak. Sa bisa ng isang warrant of arrest na ibinaba ng Regional Trial Court ng Bacoor, Cavite, nakipag-ugnayan ang Kilos Pronto Team sa National Bureau of Investigation ng Cavite District Office o NBI Cavido para dakpin si Ronald Aledia. Base sa mga information na nakalap ng ating mga informante, itong ating subject na si Ronald ay nagdatago sa bayan ng Calatagan sa Batangas. Di umano, nagtatrabaho siya doon sa isang resort as a security guard. Kilos Pronto kaming nagtungo sa barangay Luksuhin sa bayan ng Calatagan, Batangas, ang lungga kung saan nagtatago ang suspect. Ayon sa tipster, mailap daw itong si Aledia. Kaya na makita siya ng mga operatiba, naging mabilis ang pagtakip sa kanya. Go! Sa kanya na! Sumunod ka sa NBI! Pagdating sa tanggapan ng NBI Cavido, hindi napigilan ni Kapitana ang matagal niyang kinikimkim na galit laban sa suspect. Ano yan? Nakain mo ang anak ko, hayop ka! Sige, brata. Sa harap ng KP team, tahasang inamin ni Ronald ang kanyang pagpaslang sa biktima. Self-defense. Saan sinabi mo sa korte self-defense?
Himas rehas si Aledia ngayon habang naharap siya sa kasong murder. Maraming salamat sa inyo, sir, na nakatutok sa problema ko. Salamat. Nakakaawa. Ito, pagbabayaran nitong suspect nitong ginawa niya. At ano natin sa ating po mga viewers, na huwag kayong mag-alala. Kung meron kayong mga ganung kalintulad po ng mga problema, lumapit lamang po kayo sa Kilos Pronto. Sana kahit paano maibalik na yung kumpiyansa ni Kapitana sa mga tao kasi sabi niya nawala na siya ng tiwala. Nakita mo na durog yung damdamin ng tao. Kahit sino ba naman, pero ako, bothered pa rin ako dun sa Kengkoy na yung kumag na yun. Sabihin, self-defense. Oo, yun ang kanyang rason. Self-defense? Siya yung sumugod. Siyang sumugod, tapos sasabihin niya self-defense. Well, anyway, yan ay pag-uusapan mo yan sa korte at bahala ka na. Pero ako, isa lang aking masasabi dyan. Nakatuwad ang kukote. Yun. Okay. Sa mga liblib na lugar tulad ng Kalumpit, Bulacan, ang nagbibigay ng seguridad sa bansa, tagapagtanggol, handang magbuwis ng buhay, ay ang mga sundalo. Ang kanila pong kwento, tampok po natin ngayon. Nagbibigay ng seguridad sa bansa, tagapagtanggol, handang magpuwis ng buhay, ang mga sundalo. Sa unang tingin, aakalain mong mga simpleng kalalakihan lamang, subalit sila'y kabilang sa iba't ibang sangay ng sandatahang lakas. Mula sa hanay ng Philippine Air Force, Philippine Navy, Philippine Army, at maging sa United States Army. Magkakaibigang tinaguriang JEX na ang ibig sabihin, cooperation, sharing, and harmony. Sabay-sabay nilang tinupad ang kanilang pangarap na makapaglingkod sa bayan, mapa Pilipinas man o Amerika. Binata pa kami noon, mga nasa high school. Isasakot sa nakapagdala ng tropa para pumasok din sa kinalalagyan ko ngayon. Meron na kaming isang US Army, commander sa Philippine Navy at lahat nasa armed forces. Sina Staff Sergeant Christian Ryan Castillo, Staff Sergeant Macario Panganiban Jr., Lieutenant Commander Alfredo Di Mapilis Jr., Staff Sergeant Rodel Panganiban, at Staff Sergeant Bienvenido Gloriani. Ilan sa miyembro ng kanilang grupo ang aming nakausap. Si Staff Sergeant Castillo ang pinalad sa grupo na makasama sa hanay ng Sandatahang Puwersa ng Amerika o United States Army. Pagpunta ko ng basic training, syempre iba kasi first time yon. Iba't ibang lahi. Actually, ako lang yung Pilipino doon sa batch namin. Lahat ng mga stages nalampasan ko. Sa unay, inulan umano siya ng diskriminasyon mula sa ibang sundalo. Subalit, hindi siya sumuko. Nakamit niya ang respeto ng mga kasamahan. Marami akong experiences sa yun yung pinasok ko. Gaya yung paglusob sa Iraq, galing sa Kuwait. Siyempre nakakaba sa simula. At least naman safe. Ang dami ko rin mga deployments na pinagdaanan. Si Lieutenant Commander Alfredo Di Mapilis Jr., Philippine Navy. Tiyaga at sipag ang naging sandata niya sa pag-abot ng kanyang pangarap. Una pa lang alam ko na ang kinukuha sa for officer is yung graduate ng technical course. Nag-try ako mag-exam sa Philippine Navy. Start ko ng pag-join sa military. Lahat kami na pumasok sa service. Talaga nagkaroon ng isang direction. Si Staff Sergeant Panganiban ng Philippine Air Force, wala ring sawang ibahagi ang kaalaman sa mga kaibigan. Dex, ibig sabihin may barkada ko na madaling malapitan, makakadamay. At Staff Sergeant Rodel Panganiban ng Philippine Navy, Range Master ng Presidential Security Group. Pagdating sa safety at pagputok ng baril, siya'y maaasahan. Are you ready? Ready. Stand by. Sa pagkikita ng magkakabarkada, hindi mawawala ang bonding. Nagkakasundo rin sila sa iisang bagay, sa firing range. Maging sa kaalaman, sila'y nagbibigayan. Para sa magkakaibigan, mananatiling matatag ang kanilang samahan. Kasabay nito, ang kakayahang magsilbi sa mamamayan sa ngalan ng kapayapaan. Kahit saang bansa ka pa, mapabilang.
Para sa inyo, sir. Kilos Prontong saludo sa inyong lahat po. Thank you. Susunod sa Kilos Pronto. Grupo na mga magkakaibigan, ang misyon ay tumulong sa kabataang salat sa kayamanan, ngunit gustong makapag-aral. Bibigyan pugay ng Kilos Pronto. At kakengkoyan ng pedicab driver na hindi napigilan ang tawag ng kalikasan. Abangan! Nagsimula sa paniniwala na ang bawat bata ay pinagkalooban po ng Diyos ng kanya-kanyang talento. Ito nagsilbing inspirasyon sa 4 na magkakaibigan upang itayo ang organisasyong naglalayong magbigay po ng tulong sa mga batang nagnanais matuto sa kabila po ng kahirapan. Ang adhikain ng grupong ito, bigyan pugay po natin dito po sa Kilos Pronto. Mga mahihirap na bata mula sa isang barangay sa San Juan ang naging target ng misyon ng grupong Right Start. Layunin nilang hasain ang talento ng mga batang ito sa larangan ng music at arts. Right Start po ay isang NGO, non-stock, non-profit, at ito po ay nagsimula bilang response sa mga pangangailangan ng mga bata na hindi natutugunan. Ang desire po ng Right Start, i-bridge po yung gap, malaking gap ng may kaya at ng mga wala. Kawalan ng access po sa mga training opportunities, creative learning na kinakailangan nila. Ang oras sa kanilang inilaan para sa mga bata ay nagdudulot raw ng kaligayahan na di matutumbasan ng kahit na anong bagay. Ako po si Pauline Garcia. Tinatawag po ako dito ng mga bata na Teacher Pau. Mga 4 years na po ako dito sa Right Start. So, sobrang willing po talaga akong mag-volunteer. Ako naman po si Esperanza Ortega. Ang tawag po sa akin mga bata dito ay Ate SP. Tumutulong ako maglinis or magbasa ng mga libro sa mga bata. Isa ang anak ni Cherry na si Ella sa mga batang tinutulungan ng Right Start. Nag-volunteer po ako kasi gusto kong ma-share yung kung ano po yung natuko ng Right Start sa akin. Ma-share ko din po sa mga bata na nagpupunta dito. May kanya-kanya man silang prioridad ngayon sa buhay, mas nangingibabaw pa rin ang kanilang hangaring tumulong at magkaroon ng malasakit para sa kanilang kapwa. Naniniwala kami na ang batang Pilipino ay nilikha ng Diyos na may angking talento at kakayanan. Pero dahil sa kahirapan, madalas po hindi natin sila nabibigyan ng pagkakataong ma-develop yung kakayanang ibinigay sa kanila ng Diyos. Lubos din ang pasasalamat ng Right Start sa mga organisasyon at mga taong patuloy na naniniwala sa kanilang layunin. Lahat po ng ini-enjoy ng mga bata dito, since karamihan po ay maralita, binibigay po ito na libre. And it gives me so much fulfillment na here at Right Start, I meet so many people to be proud of. Talagang pag nakilala niyo po sila, sabihin mo, salamat Pilipino ako kasi kalahi ko itong mga pumupunta dito po na tumutulong sa mga bata. At narito po mga reklamong bibigyan ng Kilos Pronto bukas. Illegal na bentahan ng aso sa Baguio City. Masusing tiniktikan ng KP. Grupo na nasa likod dito, timbog sa bitag Kilos Pronto. Ang buong detalye, abangan bukas. At 15 anyos na dalagita. Pinilahan umano ng 3 lalaki para halinhinang halayin. Paano nagawa ng 3 suspect ang maitim nilang balakin? Alamin bukas. Oh, yung may babatiin ko ito. Ito, bati portion. Ito, ang dami mo babatiin. Ako una, babatiin ko muna si Sikfe Iman Yeah, ng PS Bank Tandansora. Siya ay nanonood ngayon. At saka at the same time, yung sa PDEA Region 1, si Jeffrey Tasio at iba pa mga pulis doon. At sa Canada, si Elizabeth. Wow. Hi! And meron ka bang babatiin? Ito, si Jex ng Philippine Army, Philippine Air Force, at
sa Range Master po na si Rodel Panganiban ng PSG Malacanang. PNP Regional Office 1 and to General Pimentel, hello po and happy 29th wedding anniversary. Kanino? Okay. Mr. Ako- naman, no? Ako meron pa. Yung panawagan doon sa tutulog sa pansitan daw yung nag-lunch ng mahaba. Medyo sumablay yung kaibigan namin. Kasi binulong sa akin na hindi naipit yung mga segment. Ay! Ayun. Kasi kumain. James yung pangalan. At yan ang isang oras na mabiling sa aksyon sa inyong reklamo. Ako si Ben Tulfo. Sa bawat sumbong, serbisyo publikong may puso ang hatid namin sa inyo. Ako po si Nika Cleofe Alihar. At hanggang bukas mga ka-KP, sama-sama nating tiktikan at subaybayan ang bawat isyong kailangang imbestigahan. Ako po si Alex Santos. Dahil higit sa sumbungan, investigahan at balitaan, ang dapat ay kailangan kilos pronto!